Kumusta mga amigo? LeBron James nagalit na. Coach JJ Redick dismayado sa kanyang mga player at na-expose ang kanilang kahinaan. At Anthony Davis nagparinig na. Expected na mananalo ang Lakers versus Detroit Pistons, pero baliktad ang nangyari dahil naglaro ng pisikal, desperado at ganado ang Pistons, kaya nakuha nila ang panalo sa score na 115-103. Well, bakit nga ba natalo ang Lakers? Kung titingnan natin sa team stats, talo sila sa field goal, lalo na sa rebounding, mapa offensive man yan at defensive rebounding. Talo din sila sa points in the paint at second chance point. So pag ganito mga amigo, ibig sabihin tinalo sila sa sipag. Well, kung uobserbahan natin ang body language ng mga players ng Lakers, kulang talaga sila sa eagerness na manalo. Ayon pa kay Coach JJ Redick, kulang sila sa physicality on both ends of the floor. Ayon din dito kay LeBron James, kailangan nilang ayusin ang lahat on both ends of the floor. Kailangan daw nilang pantayan ang physicality ng kahit sino mang makakalaban nila. May pagkakataon daw mga amigo na ayos naman sila at minsan naman ay hindi. Pwede niya daw sabihin na nasa working process pa nga sila. Okay daw sila sa first half ng laro pero sa second half, doon na daw sila nadali. Pinuri niya naman si Cam Reddish na ginawa talaga kung ano ang pinapagawa sa kanya ng coach, which is maglaro ng depensa. Well, yun talaga ang kulang sa Lakers, depensa. Doon sila masyadong nai-expose lalo na sa transition. Hirap na hirap silang pigilan ang opposing team at pantayan ang bilis ng kalaban. In short, kulang na kulang ang effort. Ayon yan kay Coach JJ Redick. Well, ito talaga ang problema ng Lakers. Kulang sila sa personnel na kayang maglaro ng depensa at the same time, opensa. Kasi pangit naman na puro depensa pero hindi naman maasahan sa scoring. Ayon dito kay Trevor Lane, pwede daw medyo ayusin ni Coach JJ Redick ang kanyang rotation. Mas maganda raw na pagsabayin si D'Lo at Anthony Davis dahil si D'Lo ay isang rhythm guy at solid din magpatakbo ng pick and roll play. At ito naman si Austin Reeves at LeBron ang dapat lagi magkasabay dahil si LeBron ay maaasahan din ang playmaking. Hindi rin daw dapat matagal na pagsabayin o pagsamahin itong si Austin Reeves at D'Angelo Russell dahil nga nagiging asintahan lang sila ng kalaban dahil sa kanilang kahinaan sa depensa. Sang-ayon ba kayo mga amigo sa pahayag na ito ni Trevor Lane ng Lakers Nation? Bukod sa depensa sa perimeter, kulang din sila sa depensa sa ilalim na makakatulungan ni Anthony Davis lalo na sa rebounding. Kanina iniinda pa ni Anthony Davis ang kanyang injury at siya lang din ang maasahan sa ilalim. Si Rui Hachimura matapos ang magandang laro sa first 3 games ay bigla na lang nag-disappear ang kanyang performance. Maging si Jackson Hayes mga amigo ay aminado na meron silang mga pagkakamali sa depensa lalo na ang kanyang sarili. Well, tingnan natin kung paano nga ito aayusin ni Coach JJ Redick na mukhang nahihirapan paglaruin ng tamang depensa ang kanyang team. Gaya ng sinabi natin, kulang na kulang sila sa tamang personnel at higit sa lahat, ginaganahan ang team na nakakalaban nila dahil kapag maganda ang kanilang nilaro kontra Lakers, mas malaki ang chance nila na magkaroon ng exposure at makilala. Panghuli, kailangan na talagang gumawa ng moves ng GM Rob Pelinka dahil halos walang maaasahan sa bench player ng Lakers lalo na sa opensa. Si Dalton Knecht hindi rin masyadong ginagamit ni Coach Redick. Kaya ang mga fans ay medyo hindi ito nagugustuhan. Si Gabe Vincent hindi masyadong nagamit sa opensa at kanina versus Pistons, hindi man lang ito na umiscore at hindi man lang sumubok na tumira. Well, baka depensa talaga ang ibinigay na assignment sa kanya ni Coach Redick. Si Cam Reddish ganun din, walang shot attempts. Maging si Max Christie hindi pa rin maasahan ang kanyang opensa. Kaya naman kulang talaga sa tulong ang Lakers sa kanilang bench na pinaka-worst nga sa buong NBA. Bad trip naman si LeBron James sa naging tanong ng reporter kung paano daw nila i-manage ang sitwasyon if hindi makapaglaro si Anthony Davis dahil sa injury. Well, as we know, si AD ang main guy ng Lakers sa opensa, kaya naman hindi ito
nagustuhan ni Lebron ang way ng pagtatanong. Matagal na nga daw iniinda ni Anthony Davis ang naturang injury. Kaya naman, ayon dito kay Dave McMenamin, bagamat hindi nare-rolled out si AD versus Memphis Grizzlies na sunod nila mga kalaban, pero magiging day-to-day daw ang sitwasyon ni AD. Bad trip na rin si Anthony Davis sa kanilang naging performance. Ayon kay AD, sila daw ay dalawang magkaibang team. May time na maganda ang kanilang nilalaro at masasabi mo ngang isa sila sa best team sa liga. Pero minsan daw sa susunod na laro ay hindi mo nga daw makikilala kung sino sila dahil sa pangit ng kanilang nilalaro. Hindi daw dapat nila ipagpatuloy ang ganito kung gusto nilang may patunayan ang sarili sa liga.